Lumapit sa kanya si Jacqueline. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa pagligtas mo sa akin. Thank you very much, Zeus. Sambit ni Jacqueline. Sa kabila nito ay mababatid ang pag-aalala sa itsura nito. Napunayo ni Zeus. Huwag ka na mag-alala, hindi na ka na nila nagagambalain pa. Wika niya rito. Hindi ang sarili kong inaalala ko kundi ikaw. Di ka ba natatakot na baka balikan ka nila? I know that you're very good at fighting but you're now against the entire Blazing Phoenix gang dahil sa ginawa mo sa kanila. I'm sure hindi palalampasin ni Malcolm ang ginawa mo sa kanyang mga tauhan. Sambit ni Jacqueline. Ngumisi si Zeus at binigyan si Jacqueline ng nakakasigurong tingin. Pero nagawa ni Malcolm palampasin ang ginawa ko sa mga tauhan ni Douglas sa paraisong tunay bar. Sinisiguro ko siyang ganito rin ulit ang gagawin ni Malcolm ngayon. Kaya wag mo na akong alalahanin. Wag mo nang isipin pang tungkol sa nangyaring to. Nagugulumihan ang pinagmasdan lang ni Jacqueline si Zeus. Di niya maunawaan ang ibig nitong sabihin. What Zeus said is right. Don't worry about it. Kaya niya ang sarili niya. Blazing Phoenix Gang is nothing more than an entire colony of ants for him. Sabat ni Alona na lumapit sa kinaroroonan nila. Nilingon nila ito. Napakunot ang noong pinagmasdan ni Jacqueline si Alona. Pamilyar sa kanya ang mukha nito lalo na ang pula nitong buhok. Who are you? Estudyante ka rin ba rito? Tanong nito habang inaalala ko saan niya nakita si Alona. Siya si Alona, kaibigan ko. Ang totoo parehas kaming bagong lipat sa paaralang to. Si Zeus ang sumagot sa tanong na yon ni Jacqueline. Di nawala ang pagkakunot ng noo ni Jacqueline. Mukhang alanganin naman ata ang kanilang paglipat dahil halos kalahati na ikalawang semestre. Kaya nakapagtataka yon para sa kanya. Sa puntong yon namilog bigla ang mata ni Jacqueline nang maalala niya kung saan niya nakita si Alona. You're one of them, gulat na wika ni Jacqueline. Bachelor of Arts and Journalism ang kurso ni Jacqueline. Dahil sa ginawa ng Blazing Phoenix Gang kay Kina, napagdesisyonan niyang gantihan sila sa pamamagitan ng pagpapakalat ng marurumi nilang gawain. Ito rin ang dahilan ba't siya tinangkang dukutin ng gang. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo si Alona? O sisa ni Zeus? Yeah, she's one of the Blazing Phoenix Gang. She's actually a high-ranking official and I have a picture of her. Kaya ko siya namumukhaan. Paliwanag ni Jacqueline. Kalaunan nagbago rin agad ang ekspresyon sa mukha nito nang maalala ang sinabi ni Zeus kay Cleo kanina. Napatitig siya kay Zeus. Siya ba ang tinutukoy mong kakilala mong high-ranking official ng kanilang gang? Tinugon lamang yon ni Zeus ng ngiti. Zeus and I were friends. Kahit si Malkov, kaibigan din ni Zeus kaya wala ka dapat ipag-alala. Di lang talaga alam ni Cleo ang patungkol sa bagay na to. Soon he will know. Sambit ni Alona. Tinapon itong stick ng lollipop na kinain niya. Di makapaniwalang pinagmasdan ni Jacqueline si Zeus. Totoo ba ang sinabi ni Alona? Kaibigan ni Zeus si Malkov? Kaya ba ganito na lang to kakampante at kakalmado na kalabanin si Cleo? Just, who is this guy? How could he have some connections with the Blazing Phoenix Gang, especially Malkov? Takang tanong ni Jacqueline sa kanyang isip habang nakapako pa rin ang tingin niya kay Zeus. Naalis lang yon nang tumikim si Zeus. Sana'y wag mong ipapaalam kahit na kanino man ang nalaman mo patungkol sa akin. Yun na lang gawin mong paraan ng pasasalamat? Nakangiting wika ni Zeus. Marahang tumangot-tango sa Jacqueline. Okay. Sa mga oras na yon isang hindi kilalang personalidad ang nakakubli sa may malaking puno, 200 metron layo sa kinaroroonan ni Zeus. Gamit ang high-quality digital camera, kinuna nito ng litrato si Zeus. Makailang ulit niyang ginawa iyon bago ito umalis sa pwesto nito. Sa hindi alam ni Zeus na dahilan, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanila, kaya ginala niya ang kanyang paningin. Ano tong kakaibang pakiramdam niya? Posible bang may nagmamanman din sa kanya rito? Tanging mga estudyante lang ang kanyang nakikita sa paligid. Pagkatapos sa ilang saglit, bumuntong hininga na lang si Zeus. Binaliwala iyon. Marahil guni-guni lamang ngayon. What's wrong? Tanong ni Alona nang mapansin ito ang ginawang iyon ni Zeus. Wala naman. Umiling-iling na tugon lamang ni Zeus. Napagdesisyonan nilang samahan sa Jacqueline sa dormitory nito. Naikwento ni Jacqueline kina Zeus ang tunay na rason kung bakit tinangka siyang dukutin ni Cleo. Muli siyang sinabihan ni Zeus kalimutan ang tungkol sa bagay na ito at wala nang dapat ikabahala pa. Kakausapan niya na lamang si Malkov tungkol dito. Dahil dito nalaman din ni Zeus kung sang dormitoryo, nanunuluyan si Kina at kung anong oras ang schedule ng pasok nito. I know Kina is very attractive but she's already engaged. Huwag mong sabing interesado ka sa kanya, sambit ni Jacqueline.
Nagtataka to kung bakit tila interesado si Zeus na malaman ang schedule ng klase ni Kina, pati na rin ang iba pa nitong ginagawa pagkatapos ng klase. Natawa si Zeus at mabilis tinanggi ang sinabing iyon ni Jacqueline. Hindi talaga yon ang gusto kong malaman kaya ako nagtatanong. Nag-aalala lang ako sa kanya dahil sa nangyari sa kanya sa paraisang tunay bar. Baka di na siya nakakapasok ng maayos ng dahil doon. Pagpapalusot ni Zeus. Napataas naman agad ang kilay ni Alona nang mapansin na nagpapalusot lang si Zeus. Kung gusto lang malaman ni Zeus kung okay lang si Kina, hindi na lang yon ito itatanong niya. So, is he really interested in this Kina? Ito ba ang rason kung bakit niya tinanggap ang trabahong to? Tanong nito sa kanyang isip habang nakahalukip-kip na pinagmamasdan si Zeus. Well, after what happened to her, ilang oras siyang umiyak pagkarating naman dito sa dormitory. She is very thankful for what you did, for saving her, and I'm also grateful dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin ngayon. I promise to treat you one day. Matamis ang iting sambit ni Jacqueline. Nginitian lang din to pabalik ni Zeus samantalang si Alona naman ay palihim na napairap. Pagkapasok naman ni Jacqueline sa loob ng kanyang dormitoryo, umalis na rin si Zeus. Naglakad-lakad muna sila habang pinag-uusapan ang mga dapat gawin ni Alona kapag sinimulan na nito ang pagbabantay kay Kina. Curious lang ako, may banta ba sa buhay ni Kina kaya kinailangan ni Lord Javier na kasing husay na tulad mo na magbabantay sa kanya? O sisa ni Alona? Ang mabagal na paglakad nito ay mas bumagal pa. Wala naman. Kibit balikat at tugon ni Zeus. Mas pinagalan niya rin ang kanyang paglakad para masabayan si Alona. Hindi ko alam kung dapat ko rin bang sabihin sa'yo to. Tingin ko hindi ka naman interesadong malaman. Tell me. Mabilis na dugtong ni Alona. Mahinang natawa muna si Zeus bago kinuwento kay Alona ang nangyari sa mansyon ng pamilya Alanes noong Sabado. Kahit na ikakasal na si Kina, hindi maiwasan na may magkagusto pa rin sa kanya. Dahil sa kanyang pagbabalik bilang apo ni Lord Javier, darating ang puntong makikilala siya ng mga nasa upper class na pamilya. Kahit na nasa ikalamang ranggo ang pamilya Velasquez, hindi malabong hindi nila respetuhin ang nakatakdang kasal ni Lance at Kina. Nababahala si Lord Javier para sa kaligtasan ng kanyang apo. Sigurado siyang maraming lalaki sa upper class na pamilya ang magkakagusto kay Kina at baka tangkaing agawan siya kay Lance bago pa man ang kanilang kasal. Yun din ang kinababahala ni Zeus dahil kahit siya pa nga mismo ay nagkakagusto na rin kay Kina. Pero di tulad ng iba ay marunong siyang rumespeto. Hindi niya gagamitin ang kapangyarihang iyon para kunin at kontrolin lamang ang isang bagay. Kung ayaw ni Kina ay hindi niya to pipilitin. Kagaya ba ng nararamdaman mo ngayon para kay Kina? Natigilan si Zeus sa naging tanong ni Alona. Nahinto siya sa paglalakad. Natawa si Alona. Just as I thought. Look at your face, you're blushing. Sambit ito na sinundan pa ulit ng malakas na tawa. Hindi. Oh, come on. I know na may gusto ka rin kay Kina. That's the main reason kaya mo tinanggap ang trabahong to, hindi ba? Puto nito sa tangkang pangtanggi ni Zeus. Di nakapagsalita si Zeus. Di niya masapawan ang enerhiyang iyon ni Alona. Tell me, do you really like her? She's not married yet. You still have a chance. Tutulungan kitang dumiskarte. Pangumbinsi pa nito. Napasampal sa noo si Zeus pagkatapos ay napasimangot. Parang pinagsisisihan niya na ngayon ang naging desisyon niya na isama to para magbantay kay Kina. Tama ka, may gusto nga ako kay Kina, pero hindi ibig sabihin nun ay nahinto na sa pagsasalita si Zeus ng masulyapan ng kanyang gilid na paningin ang nakatayong babae sa kanilang unahan. Si Kina yon, nakatitig lamang ito sa kanya. Agad na nalaglag ang balikat ni Zeus. It's you! May galak na sambit ni Kina. Tinanggal niya ang suot niyang earphones at nilagay yon sa kanyang bag. Nakahinga na maluwag si Zeus. Akala niya, narinig nito ang pag-uusap nila ni Alona. Nagtatakang tiningnan ni Zeus bago inilipat kay Kina ang tingin nito. So this girl is Kina. Sambit ito sa kanyang isip. Binasa niya iyon sa naging reaksyon ng mukha ni Zeus na makitang babae. I really wanted to meet you personally. Pagkatapos na nangyari sa mansyon ni Lolo, hinanap kita, pero hindi na kita makita pa. I did not expect to meet you here. Nakangiting sambit nito. Kahit mismo si Alona ay namangha sa ganda ng ngiti nito. Pinagmasdan niya si Kina mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay napatango-tango.
Nakasuot lang to ng plain white shirt na nakatuck in sa suot nitong skinny jeans, pero ang lakas pa rin ang dating nito. Para tong Diyosa sa ganda. Walang duda kaya to nagustuhan ni Zeus. Lumapit si Kina sa kinatatayuan ni Zeus at inalok ng makikipagkamay. It's nice to meet you. Di mo lang kita nagawang pasalamatan na maayos sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Wika nito. Ang malamyos itong boses kinabilis ng kabog ng dibdib ni Zeus. Nanoot din sa kanyang ilong ang napakabango nitong pabango. Naparunok siya. Di niya alam ano ang kanyang gagawin. Dapat niya bang tanggapin ang pakikipagkamay ni Kina? Hi, I'm Alona. Kaibigan ako ni Zeus. From now on, dito na kami mag-aaral. Si Alona ang tumanggap sa alok ng pakikipagkamay ni Kina. Nabigla naman si Kina sa ginawang yon ni Alona. Pero dahil sa sinabi nitong kaibigan nito si Zeus, malugod niya itong initian at binati. Masaya ako makilala ka. My name is Kina Alanis. Sa kabila nito, katulad ni Jacqueline, nagtataka rin si Kina sa sinabi ni Alona kung ba't naisipan nilang mag-transfer sa La Fernanda University ng alanganin. Nagkaproblema sila sa dati nilang paaralan? Siniko ni Alona si Zeus. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin kaya mo ako sinama para magbantay kay Kina ay dahil nahiya kang lumapit sa kanya. Bulong nito. Agad naman umayos ng postura si Zeus dahil sa sinabi ni Alona. Anong pinagsasabi mo? Nagulat lang ako dahil hindi ko inaasahan na bigla siyang susulpot sa harap natin. Akala ko ay... Muli siyang siniko ni Alona kaya't nahinto siya sa pagrarason. Nailing-iling si Alona dahil sa pagkadismaya sa pinapairal ni Zeus. Di niya akalain na isang young master na ubod ng yamang pamilya at isang napakahusay na martial artist tiklop pagdating sa isang babae. Sa madaling salata natutorpe si Zeus kay Kina. Samantalang di naman maunawaan ni Zeus kung bakit nagkakaganito siya ngayon sa harap ni Kina. Epekto ba ito ng pagkakagusto niya rito? Di naman siya ganito na magkagusto siya kay Atasha noon. Huminga muna ng malalim si Zeus bago naglakas loob na kausapin si Kina. Masyado kong makitang masaya na nasa mabuting kalagayan ka, Miss Alanis. Dahil sa nagpapanggap na mahirap si Zeus, mas mainam kung tatawagin niya si Kina sa magalang na pamamaraan. Pero agad pinunayon ni Kina. Please, just call me Kina, sambit nito. Di mapigilan ni Zeus mapatitig sa napakaganda at napakaamo nitong itsura. Kahit simpleng pangiti nito'y napaka-perpektong tingnan. Kahit mag-ahapon at mag-umagi ang titigan si Kina, hindi siya magsasawa. Sa muling pagkakataon, siniko na naman siya ni Alona. Baka matunaw siya sa kakatitig mo. Natatawang bulong nito. Sakalang huminto sa pagtitig si Zeus. Salamat sa ginawa mong pagligtas sa akin sa bar. Tatanawin ko yun na isang napakalaking utang na loob. Labis na pasasalamat ni Kina. Bahagya pa tong yumuko. You're welcome. Nahihiyang tugon lang ni Zeus. Gusto niyang kausapin si Kina ng matagal pero parang umurong na naman ang kanyang dila. Dahil iniligtas ka ni Zeus, how about ilibre mo na lang kami sa cafeteria, right? Mas masarap tanggapin ang pasasalamat na yon kaysa salita. Suhestyon ni Alona habang may malawak ng ngiti sa mukha nito. Agad tong sinamaan ng tingin ni Zeus. Anong iniisip ni Alona? Ganito ba talaga kakapal ang mukha ng babaeng to? Of course! Sa kabila ng pagkabigla sa sinabi ni Alona, agad naman pumayag si Kina. Great! Let's go then! Nagpatiuna ng maglakad si Alona na animay kabisado ng universidad. Napakamat na lang sa batok si Zeus. Ano ba tong naging desisyon niya? Ang isama si Alona dito isang delubyo. Let's go? Tamang-tama, I haven't eaten yet. Mas gusto kong may kasabay kumain. Pag-aaya ni Kina kay Zeus. Saglit pang tiningnan muna ni Zeus si Kina bago marahang tumango. Paano siya hihindi kung si Kina na mismo nag-aaya? Pagkarating nila sa cafeteria, hindi masyadong mahabang pila sa counter, kaya agad din silang naka-order ng pagkain. Pumeso sila kung nasan si Alona. Kasalukuyan na tong kumakain. Dahil parehaba ang mesa, pang-apatan yon. Naupo si Kina sa tabi ni Alona, habang naupo naman si Zeus sa harapan nila. Di alam ni Zeus kung matatawa o madidismaya pa siya kay Alona. Naisipan itong magpalibre pero nauna pa tong umorder ng pagkain. Kakaupo lang nila pero paubos nang kinakain ito. Tsaka kanina ang dami rin itong nakain sa mansyon ni Lord Javier. Ngayon niya lang nalaman ganito pala to katakaw. Ang ipinagtataka niya lang kung saan napupunta lahat ng kinakain nito dahil di naman yun mahahalata sa pangangatawan nito. What?
Angil na sambit ni Alona nang mapansin niya. Pinagmamasdan siya ni Zeus. Di tumugon si Jesus, sa halip, kumain na lang din. Sopas ang in-order niya dahil sa busog pa naman siya, samantalang egg sandwich naman kay Kina. Saglit pang sinilya pa ni Zeus si Kina pagkatapos ay palihim na napangiti. Kahit sa pagkain ang ganda pa rin itong tingnan. Napaka-inosente ng mukha nito. Mabilis niyang ibinalik sa pagkain ang kanyang atensyon nang tumingin din sa kanya si Kina. Nang dahil sa isiping baka titingnan siya nito, naiilang siyang sumubo. Sa puntong yon, 3 lalaking estudyante ang lumapit sa kinaroroonan nila. Umupo pa ang isa sa tabi ni Zeus at inakbayan siya nito. Dahil sa ginawa nito ay natapon ng kinatsarang sopas si Zeus na kanya sanang isusubo. Di maiwasan ni Zeus na makaramdam ng pagkairita dahil sa ginawa nito. Tiningnan niya ito at ang 2 lalaking kasama nito. May hambog na ekspresyon sa mukha ang mga to, lalo na ang lalaking umupo sa kanyang tabi. Anong karapatan mong pumesto? Sa parehong mesa kung nasa nakapwestong girlfriend ko? Get lost! Di inaasahan ni Zeus na itutulak siya nito kaya naman nahulog siya mula sa pagkakaupo. Natabig niya ang sopas na kanyang kinakain at natapon yon sa suot niyang damit. Maswerte siya dahil hindi na ito gaanong mainit. Dahil doon, nakuha niya pa rin ang ngumiti kay Kina. Okay lang ako. Tumayo siya, pinunasan ng panyo ang mga to dahil sa ginawa nito sa kanya. Pakiusap, Paulo. Ayoko ng gulo. Lubayan niyo na ako. May pagmamakaawa sa tono ng boses na iyon ni Kina. What? Anong gulo? Nandito ko dahil gusto kitang sabayan kumain. Bakit naman kita guguluhin? You're my baby after all. Sambit ng lalaki na tumulak kay Zeus. Paulo ang pangalan nito. Isa to sa mga tagahanga ni Kina sa universidad. Dahil malaki ang pangangatawan nito, mahilig tong mambuli. Ang pinakaayaw nito sa lahat na may lumalapit na lalaki kay Kina, kaibigan man o hindi. Aba, mukha atang may nobya na rin ako. Bulala sa sambit na isang kasama ni Paulo. Ha? Anong sayo? Baka nobya ko ang isang to. Tingnan mo nga ang buhok niya, kakunin ng buhok ko. Hinawi na isa pang kasama ni Paulo ang buhok ni Alona na kasalukuyan katatapos lamang kumain. Sa kabila ng komosyong naganap sa kanyang harapan, mas inuna pa nitong ubusin ang kinakain niya. Who gave you permission to do that? Matalim na tiningnan ni Alona ang lalaking humawi ng kanyang buhok. Nanunuyang napangisi ang lalaking may pula ring buhok. Sa kabila ng matalim matitig ni Alona, tinangka ulit niyang hawakan ang buhok nito. Bakit? Bawal bang hawakan ang buhok mo? Masama bang i-appreciate ang nahintuto sa pagsasalita nang hawakan ni Alona ang kamay nito at pilipitin ang isa nitong daliri. Napaigtad to sa sakit at napasampa pa sa mesa.